Magandang umaga po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Vlad. Pagkatapos nga ng duelo sa pagitan ng kampo ni Alicia at Andrea, ay napagdesisyonan ng pari na siyang saksi, na ipagwalang bisa muna ang duelo habang wala pang desisyon galing sa simbahan at sa hari. Sa sobrang pagod ay hindi pa rin bumabangon si Vlad. Habang nakahiga ay nakaramdam siya ng uhaw at tinawag si Gerta para humingi ng tubig. Lahat yata ng buto sa katawan niya ay masakit. Pero nagulat si Vlad nang makita kung sino ang umabot ng tubig sa kanya. Si Joseph pala ang nagbabante sa kanya. Masaya daw ito dahil mukhang maayos na si Vlad. Humingi ng paumanhin si Vlad sa pag-utos kay Joseph para kumuha ng tubig pero ayos lang naman ito kay Joseph. Tinanong ni Joseph si Vlad kung meron pa ba siyang iniindang sakit. Wala na naman daw sagot ni Vlad. Nagpasalamat si Joseph kay Vlad. Hindi niya inaakala na magagawa lahat yun ni Vlad at dahil doon ay naitigil pansamantala ang duelo. Ibig sabihin, nahinto ito at walang pinal na desisyon. Naging komplikado ang sitwasyon dahil ang batas ng sagradong duelo at ang code ng Swordmaster ay nagkabuhol-buhol. Naalala ni Vlad na nakwento ng boses sa kanya ang tungkol sa code ng Swordmaster. Kung walang masamang mangyayari, dadating ang araw na si Vlad ay manunumpa din sa code ng Swordmaster bilang isang kabalyero. Sinabi ni Joseph na alagaan muna ni Vlad ang kanyang sarili at magpagaling dahil pag nagtagal sila sa Derimar ay baka magkaroon pa ng problema. Ayon kay Vlad ay maayos na siya at pwede nang makaalis pero pinigilan siya ni Joseph. Para kay Joseph, inaalagaan niya ang mga taong karapat-dapat. Sa kabilang parte ng mansyon ay nag-uusap si Sir Duncan at Alicia. Tinatanong ni Alicia kung nakaalis na ba ang mga bisita. Isa-isa pa lang na umaalis ayon kay Duncan. Tinanong din ni Alicia kung umalis na si Andrea at hindi pa raw sagot ni Duncan. Pero humingi na si Duncan ng protection mula sa simbahan sa pamamagitan ng pari. Hindi matiis ni Alicia na ang mga taong may pakana ng kanyang pagbagsak ay payapa lamang makakaalis. Parang nadudurog ang kanyang puso. May oras din sila sagot ni Duncan. Sa ganitong mga panahon ay nagiging mas matibay ang mga taong katulad ni Alicia kaya tiisin lang niya ito. Mas mahalaga na makuha nila ng buo ang Derimar. Kumusta naman daw ang anihan ng mga lemons? Tanong ni Alicia. Hindi daw maganda ayon kay Duncan, ang produksyon daw ay parati nang bumabagsak. Paano kung subukan nila palitan ng barley? Tanong ni Alicia. Para kay Duncan ay hintayin at tingnan muna nila ng kaunti pang panahon at isa pa. Ang pagpalit ng produksyon at makinaryas ay hindi madali. Sumang-ayon naman si Alicia sa mungkahi ni Duncan, habang nakatingin sa bintana ay naiisip ni Alicia na kahit nalagpasan na niya ang isang suliranin ay may sumusunod na naman ulit. Habang nakatingin sa bintana ay may napansin si Alicia. Tinanong niya si Duncan kung ang mga kabalyero diba ay dapat magaling sumakay ng kabayo. Nalito si Duncan sa tanong ni Alicia pero sinabi niya na hindi mo matatawag ang iyong sarili na kabalyero kung hindi ka marunong sumakay ng kabayo. Kasing halaga din ito ng paghawak ng espada. Nasabi ni Alicia na sa huli, hindi din binibigay ng Diyos sa iyo ang lahat. Tumingin din si Duncan sa bintana. Nakita pala ni Alicia si Vlad na sobrang nahihirapan sa pagsakay sa kabayo. Sinabi ni Duncan na mukhang nararamdaman niya ang hirap na dinaranas ni Jaeger ngayon. Nahulog na naman si Vlad sa kabayo. Bakit ganoon pa rin? Tanong ni Jaeger gayong sinabi daw ni Vlad na gumagana ito sa mamahaling kabayo. Sinabi ni Vlad na baka gagana ito sa mas mahal pang kabayo. Nagalit si Jaeger sa sinabi ni Vlad at binatukan niya ito. Mag-isip daw muna ito bago magsalita. Ayon kay Vlad ay nasakyan na niya ang kabayo ni Jaeger nung inaatake sila ng zombie pero si Gerta lamang ang nagdadala. Pinatunayan naman ito ni Gerta. Sa isip ni Jaeger ay mukhang seryoso ito. Akala niya ay matututo na si Vlad kapag siya nang ang magturo pero hindi pa rin. Baka nga ang kabayo niya ang may problema dahil lumalayo ito kay Vlad. Para bang may kinakatakutan ang mga kabayo kay Vlad. Napagdesisyonan ni Jaeger na dito muna magtatapos ang kanilang pagsasanay. Tinanong ni Vlad kung itutuloy daw ba nila ito bukas pero sinabi ni Jaeger na magpapahinga din sila muna bukas. Mukhang hindi masaya si Vlad at tinanong kung kailan daw siya matututo sumakay ng kabayo. Sinabi lang ni Jaeger na ipagpaliban daw muna nila ito pansamantala. Ilang beses na raw ito narinig ni Vlad nang pumunta sila dito. Sinabi ni Jaeger na walang madaling gamot sa problema ni Vlad sa kabayo.
Tututukan na lang daw nila ito kapag nakabalik na sila ng Sturma dahil sa ngayon, ay may trabaho na kailangang gawin si Jaeger. Bakit mas nagagalit ang mga kabayo kay Vlad habang tumatagal pagtataka ni Gerta? Tinanong ni Vlad na paano kung pati ang pinakamahal na kabayo ay hindi rin gumana. Subukan daw nito sumakay ng baka, sagot ni Gerta. Nagalit si Vlad at sinabihan si Gerta na mag-isip daw muna ito bago magsalita. Ginaya niya si Jaeger. Inasar naman siya ni Gerta at sinabihan na ipagpatuloy na lang nito ang pagsakay sa karwahe at tiyak ay masisiyahan daw si Jaeger sa kanya. Aalis na daw si Gerta dahil ihahatid pa niya sa kwadra ang kabayo, hindi pa rin alam ni Vlad kung ano ang problema sa pagsakay niya ng kabayo. Sinabi na ng boses sa kanya na baka masyadong mabilis si Vlad. Sensitibo daw ang mga hayop pagdating dito, ano daw ang pwedeng gawin niya tanong ni Vlad sa boses. Pwede niya daw kontrolin ang kanyang momentum. Isa daw ito sa paraan para kontrolin ang mental world niya. Kung malaya mong nagagamit ang iyong aura ay makokontrol niya rin ang momentum. Sinabi naman ni Vlad na hindi pa niya masyadong nakokontrol at naipapalabas ang kanyang aura. Normal lang daw ito ayon sa boses. Kailangan ng matinding ensayo para magamit ito sa mga laban. Aalahanan daw nito ang sinabi ni Jaeger. Huwag munang tumakbo at aralin munang lumakad. Naalala ni Vlad na babalik na sila ng Sturma bukas pagkatapos ng farewell ceremony. Nag-iisip siya kung pupunta daw ba siya sa burol. Sa loob naman ng mansyon ay naglalakad si Joubert at nag-iisip. Hindi daw siya tagumpay sa kanyang misyon pero maiintindihan naman ito ng kanyang lord kapag naipaliwanag ang sitwasyon. Hindi mo masisisi ang dagat kapag gumawa ito ng alon. Ito ang sabi ni Joubert. Hindi inaasahan ang nangyari sa duelo kaya wala silang magagawa. Kapag iniisip niya daw ang nangyari ay mas lalong hindi siya makapaniwala. Isang mababang vassal ang may dahilan ng lahat. Habang naglalakad ay nagulat si Joubert. Nakaabang na pala ang espada ni Jaeger sa leeg niya. Sinabi ni Joubert na masyadong agresibo si Jaeger sa pagbati sa kanya. Hindi na sana kailangan umabot sa ganito. Pero pakiramdam daw ni Jaeger ay kailangan talagang umabot dito. Gaano daw siya katagal naghintay at wala daw ba itong dapat gawing iba tanong ni Joubert. Araw ng pahinga daw niya ngayon kaya malaya siyang gawin ang gusto niya saad ni Jaeger. Sayang naman ang araw ng pahinga ni Jaeger kung ito lang ang ginagawa niya sagot ni Joubert. Kailangan daw habulin ang mga naantalang trabaho sa araw ng pahinga. Galit na sagot ni Jaeger. Naiintindihan daw ni Joubert ang galit nila Jaeger at Joseph sa kanya pero wala siyang ibang magagawa. Kung ganoon daw ay wala na rin magagawa si Jaeger. Biglang inilabas ni Joubert ang kanyang aura at sinabing nalulungkot siya, sana naintindihan siya ni Jaeger dahil pareho lang naman sila ng trabaho. Naglabas din ng aura si Jaeger at galit na sinagot si Joubert. Ano daw ang magagawa niya? Kailangan niyang tumahol kapag sinabi ng amo niya na tumaho. Magbabakbakan na kaya si Jaeger at Joubert? Abangan natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana ito'y inyong nagustuhan. Please like our videos and subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap.